serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na walang Pilipino ang dapat magutom sa bawat araw. Ito ang pahayag ni Pangulong Marcos nang lagdaan ang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o EPA-HPP o HP Joint Memorandum Circular. Sa naturang circular, magtutulong-tulong ang national agencies hanggang sa international organization na makamit ang zero hunger sa Pilipinas. Sinabi ng Pangulo na sa ilalim nito walang komunidad ang mapapabayaan sa laban ng gobyerno kontra kahirapan. Through this, we can improve farm productivity, link farmers, fisherfolk, other food producers to larger markets, provide secure income, ensuring that our children, our mothers, our most vulnerable, have access to nutritious food. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Binigyang diin ng Malacanang na mas ligtas ang bansa at mga Pilipino sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kasabay nito, pinasinungalingan ng palasyo ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatiling talamak ang krimen sa bansa. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nagkaroon ng malawakang pagbaba ng krimen sa buong bansa. Base na rin sa datos ng Philippine National Police o PNP. Dagdag pa niya rito na kamit ng Pilipinas ang mas matatag, mas mapayapa at kaayusan sa bansa nang naisasagawa ang due process at naibibigay ang karapatang pantao sa bawat Pilipino. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Malaki ang ikinaganda ng peace and order sa bansa simula ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ito ang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na
umano ay pagtaas ng drug cases sa bansa. Ayon kay Remulla, taliwas ang mga pahayag ni Duterte sa lumalabas na datos ng Philippine National Police. Sa datos makikita na bumaba sa 10.66% ang crime rate mula Hulyo 1 ng 2022 hanggang Enero 31 ng 2024 na nasa ilalim na ng termino ni Pangulong Marcos. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mahigit sa 700,000 family food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng bagyong Christine. Ayon sa DSWD, umabot na sa higit 364 na milyong piso ang naipaaabot nitong tulong sa mga apektado ng kalamidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Walang tigil pa rin ang relief operations ng Department of Social Welfare and Development sa mga lalawigang labis na hinagupit ng bagyong Christine. Sa pinakahuling tala ng DSWD, umabot na sa higit 364 na milyong piso ang naipaabot nitong tulong sa mga apektado ng kalamidad. Nasa kabuang 712,000 kahon na rin ng family food packs ang naipaabot sa mga pamilyang nasalanta sa 16 na rehiyon. Pinakamarami ang nailaan sa Bicol Region na higit na sa 200,000 food packs na sinundan ng Central Luzon at Calabarzon. Kaugnay nito, tiniyak ng DSWD na meron pang nasa 1.8 milyong kahon ng food packs ang available at nakalagak sa National Resource Operations Center sa Pasay, sa Visayas Disaster Resource Center sa Cebu at sa iba't pa pang field offices na nakahanda ring ipadala sa mga lugar na mangangailangan ng tulong. Nakahanda na rin ang ahensya para sa early recovery phase ng mga apektadong residente. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mandatory evacuation ipinag-utos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasunod ng banta ng Bagyong Leon. Kaunay nito agad na pinakilos ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na pamahalaan upang maipatupad ang nasabing kautusan. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Naglabas ng direktiba si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. hinggil sa pagsasagawa ng mandatory evacuation kasunod ng banta ng paparating na Bagyong Leon sa bansa. Ginawa ni Teodoro ang direktiba bilang chairman ng National Disaster Risk Reduction Management Council, partikular na sa mga tukoy na lugar na daraanan ng bagyo. Bilang tugon naman, agad naglabas ng isang memorandum ang Department of the Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan na sumunod sa direktiba ng NDRRMC Chief. Nakasaad sa memorandum na pirmado ni Undersecretary Lord Villanueva, partikular na pinakikilos ang mga local chief executive sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley at Cordillera. Dito ay naatasan din ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection at pangunahan ang forced evacuation bilang paghanda sa posibleng malakas na ulan na dala ng bagyo. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Christine. Batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, hanggang alas 8 na umaga ngayong Martes sumampa na sa 125 ang mga napaulat na nasawi mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa mula sa 116 kahapon. Sa naturang bilang ng mga nasawi, 14 dito ang kumpirmado na may kinalaman sa bagyo. Samantala, umabot na sa 115 ang mga napaulat na nasaktan habang 28 ang mga napaulat na nawawala. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inaasahang masisimulan sa taong 2026 ang Bicol River Basin Development Project na naglalayong mabawasan ang pinsala ng pagbaha sa rehiyon. Sa press briefing sa Office of the Civil Defense o OCD, sinabi ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na bago pa man dumating ang Bagyong Christine, naglabas na ng executive order si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nag-aatas sa iba't ibang ahensya na bumuo ng komprehensibo at magkakaugnay
na plano para sa 18 pangunahing ilog sa bansa, kabilang na ang Bicol River Basin. Layunin nito na mabawasan ang pinsalang dulot ng pagbaha sa mga lugar malapit sa ilog at matugunan ang epekto ng climate change. Inihayag din ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan na ang updated Bicol River Basin Development Project ay magbibigay prioridad sa pagpapagaan ng epekto ng mga pagbaha gaya ng epekto ng Bagyong Christine. Ayon kay Bonoan, inaasahang masisimula ng proyekto sa 2026 at matatapos sa 2030 na may pondong 175 bilyong piso. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Economic managers ng administrasyon nakipagpulong sa matataas na opisyal ng international credit rating agencies upang isulong ang target na pagtaas ng credit rating ng bansa. Sa kasalukuyan, may mataas na credit rating ang Pilipinas mula sa Fitch, Moody's at S&P na nagpapakita ng matatag na tiwala sa maayos na patakaran sa ekonomiya at pananalapi. Ang detalye ng balitang ito mula kay Melanie Valdos Reyes. Nakipagpulong sina Finance Secretary Ralph Recto at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona sa matataas na opisyal ng International Credit Rating Agencies. Nagbigay ng pinakabagong update ang economic managers tungkol sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas at plan for fiscal consolidation. Layon din ng pulong na isulong ang target na pataasin ang credit rating ng bansa. Sa kasalukuyan, may mataas na credit rating ang Pilipinas mula sa Fitch Rating, Moody's at S&P Global na nagpapakita ng matatag na tiwala sa maayos na patakaran sa ekonomiya at pananalapi. Importante ang mataas na credit rating dahil mas madali ang pag-access ng Pilipinas sa murang financing mula sa development partners at international capital market, mas makaakit ng foreign investors, access para pondohan ang infrastructures at socio-economic projects, job opportunities at poverty reduction. Ang pagpupulong ay ginanap kasabay ng annual meeting ng International Monetary Fund at World Bank. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinilala ng World Bank ang Pilipinas sa nakamit na double achievement and strong economic growth at improvement para itaas ang antas ng buhay ng mga Pilipino. Pinuri ng World Bank ang Pilipinas sa tagumpay na nakamit sa job creation at poverty reduction. Sa pulong ni Finance Secretary Ralph Recto at World Bank Group, Managing Director of Operations Ana Bijerde, napag-usapan ang rapid economic growth ng bansa kung saan nakuha ang 4% na kabawasan sa unemployment rate. Ayon kay Bijerde, kapuri-puri ang pagsisikap ng gobyerno na mapalakas ang gender inclusion sa finance, social protection programs at digitalization. Kinilala ng opisyal ng World Bank ang Philippine leadership sa disaster response bilang unang bansa na lumagda sa Rapid Response Option Agreement sa multilateral organization kung saan sinundan ng 25 mga bansa. Dagdag pa ni Bijerde, may inilunsad sila ngayong High-Level Advisory Council na pakikinabangan ng Pilipinas upang paghusayin ang job market nito. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones. Magbubukas ang Lagindingan Airport ng direct flight sa ibang bansa sa Asia mula sa Mindanao at pabalik. Inihayag ito ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa pagsasapribado ng naturang paliparan matapos ipresenta kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang concession agreement para sa Lagindingan International Airport Public-Private Partnership o PPP project. Ayon kay Bautista, hihilingin hindi lamang ang Philippine carriers kundi ang airlines mula sa ibang bansa na maglatag ng kanilang operasyon sa Lagindingan. Every year we have this magkakaroon ng mga international flights dito and we will request Philippine carriers to fly out of Lagindingan to other Asian countries, no? And we will also request
the airlines of other countries to fly to Laguindingan. No? So ang objective talaga is to make this as a regional international airport. Si Transportation Secretary Jaime Bautista. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Handa na ang sektor ng transportasyon para sa undas ngayong darating na undas. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, na ihanda na ng buong ahensya at ng mga attached agency nito ang mga kinakailangang preparasyon sa pagdagsa ng mga pasahero sa paliparan, daungan ng barko at mga terminal ng bus. Every year we have this Oplan biyahing ayos, no? Para sa ating mga mananakay, no? So ready tayo. Katulong din natin diyan ang Philippine Coast Guard. No? Samantala, sinabi ni Bautista na milyon-milyong mga pasahero ang inaasahan taon-taon tuwing panahon ng undas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Operasyon ng Light Railway Transit 2 mananatiling normal ngayong darating na undas. Ito ay kaugnay pa rin sa ipinalabas na anunsyo ng Light Rail Transit Authority at sinabing walang magiging pagbabago sa schedule ng mga tren sa darating na undas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Diane Lear. Inanunsyo ng Light Rail Transit Authority o LRTA na mananatiling normal ang operasyon ng LRT Line 2 sa Undas 2024. Ayon sa pamunuan ng LRTA, walang magiging pagbabago sa schedule ng mga tren sa darating na undas. Ang unang biyahe mula Recto Station at Antipolo Station ay aalis ng alas 5 ng umaga, habang ang huling biyahe mula Antipolo Station ay aalis ng alas 9 ng gabi at alas 9:30 ng gabi mula naman sa Recto Station. Pinaalalahanan din ng mga pasahero na mag-ingat at sumunod sa mga patakaran upang maging ligtas at maayos ang kanilang paglalakbay sa undas. Ito si Diane Layar para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang kalipunan ng mga balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Kabakanan Small Reservoir Irrigation Project gagawin sa susunod na taon sa Pagudpud, Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Durilag. Manang naman ti panagaramit ti Kabakanan Small Reservoir Irrigation Project iti Barangay Sagigi iti Liti Pagudpud. Segon kaniniya Regional Manager A Engineer Danilo Gomez, adan ti kaunega 39.35 meters nga earthfill dam kendadto mga istruktura. Agapo iti Kabakanan River ti supply ti danom amapan iti nasa o proyekto. Manamnama ang mapasayakan na ti 5 ket may sang hektarya a pagtatalunan iti sumagmamuno at barangay ken mabenepisyaran dagiti 5 ket 5 amannalon agraman ti benepisyo na iti aquaculture ken service roads. Agbalor dayto iti 1.58 billion pesos ken posible a marugyan into no na tawen ken manamnama amalpas into no tawen 2028 iti baben ti administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Imunan nga ininspeksyon Dania Administrator Engineer Eddie Guillen, kadwana Dania Ilocos Norte Provincial Manager Engineer Joselito De Vera, Vice Governor Cecilia Araneta Marcos, IP Chieftain Emilio Rabago ken dadto mapay a personalidad ti Kabakanan Dam iti nasa ungaili iti napalabas nga bulbulan. Manipod dito Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. 788 tupad workers sa Bacnotan, La Union. Maingat na pinili mga benepisyaryo sinigurong hindi kabilang sa 4Ps. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Na nadti pa nakapili dagiti baro a benepisyaryo ti tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged placed workers. Wano tupad iti ili ti Bacnotan, La Union. Sinigurado ti Public Employment Services Office a dagiti napili ket sa nakamang ti Pantawid Pamilyang Pilipino programo ng 4Ps ti DSWD. Idi kalman Oktubre 28 na isayang kati oryentasyon ti Siyam Agasot 88 nga umili ti Bacnotan. Ang napili kas baro a benepisyaryo ti tupad ti Department of Labor and Employment ken ti opisina ni Congressman Paulo Ortega. Nakipasatmet iti programa ti Dole La Union nga representar ni Supervising Labor and Employment Officer Bernadette Maglaya. Pasat ti orientasyon ti distribusyon ti personal protective equipment kadagiti benepisyaryo manipod iti upatapulog ket 7 a barangay ti ili. Isa ang kadagiti benepisyaryo ti panagdalos kadagiti napili a lugar iti barangay da ken da dumapay nga aktibidad depende iti kasapulan ti barangay da iti uneg ti 10 nga aldaw. Agtultuloy iti panang suporta ni Mayor Divine Fontanilla kadagiti aktibidad ana iranta at tumulong kadagiti taga Bacnotan amang pasaya at iti estilo ti panagbiagda. Manipod RT Ago, Albert Kawile para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo. Samantala, dumako naman tayo sa Naga. Lokal na pamahalaan ng Naga, tiniyak ang distribusyon ng sapat na inuming tubig sa mga barangay sa lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Myra Revilla. Pinagsyerto kang local government unit kang Naga na igwanin bastanteng supply nin tubig na human an ididistribuer sa mga barangay sa siyudad. Pinaglibot na kan water lorries ang mga barangay sa Naga para man sa potable water distribution. Pinasalamatan man kang LGU Naga ang provincial government kan Masbate huli man sa pagpapasubli kainin water lorry. Huli digdi, dagos-dagos naman ang pagbangon kang Naga, haliman sa pasakit kan Bagyong Christine na nagdulot nin labilabing pagbaha na uminabot sa tuhod, habayan asin minsan lampas tao pa. Hali sa siyudad ni Naga Probinsya kan Camarines Sur, Myra Revilla, Radio Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Myra. Yan ang ulat mula sa Naga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development na bigyang tulong ang iba't ibang sektor ng komunidad sa mga bayan ng Eastern Visayas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Diane Camplon. Basa ritong bilang ko rin nga datos ngiging pagawasan Department of Social Welfare and Development or DSWD Eastern Visayas na abot na 4,089 benepisyaryo ang nabuliganhan na DSWD Project Lawa at Binhi or Local Adaptation to Water Access and the Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished. Sakop iton mga nagkapubuliganan na sabay ang programa ang mga sektorhan parag-uma, mga risda, katigurangan, ngan iba pa nga sektorhan komunidad nga pinakapektadon kakurian ngan pagbabaguhan klima og panahon. Pinakadako nga sektor nga nabuliganan ang sektorhan mga parag-uma ngan mga risda nga adaha 38.6%. Kalakip gihapon ang mga nabuligan in an 4Ps beneficiaries nga sakop an 18% han nasabi nga mga benepisyaryo. Sugad man na solo parent 16.2%, out of school youth 7.8%, persons with disability 0.5% nga nansakop han listahanan poor 1%. Tikang didi ha syudadhan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Cebu. Lokal na pamahalaan ng Cebu City puspusan na ang paghahanda sa UNDAS ngayong 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Angeli Tahapal.
Isip kabahin sa pagpangandam sa dakbayan sa Sugbo sa Kalagkalag 2024, ang lokal nga kagamhanan pinaagi sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries nagpahigayon og pag-impound sa mga iro nga naglaroy-laroy sulod sa mga sementeryo. Ang impounding team sa DVMF nagpahigayon og catch, neuter, vaccinate and release kon CNVR sa mga dagkong samang sa dakbayan aron makuha ang mga libod suroy nga mga iro nga peligrong makapaak sa mga mobisita aton sa Kalagkalag. Mukabat na sa 40 ka mga iro ang nakuha sa DVMF gikan sa napo ka mga dagkong samang sa dakbayan din sagad niini mga babayi. Gipasabot ni Dr. Alice Otlang labaw sa DVMF nga ang maong mga nakuha nga mga iro ipangbalik ra unya sa mga sementeryo kung asa sila gikuha human nga kini sila ang makapon o malaygit ingon man usab mabakunahan batok rabies. Samtang nagsigi na usab og pagpanghawan ang Department of Public Services sa mga samang sa syudad subay usab sa kamanduan ni Mayor Raymond Alvin Garcia. Gawas sa pagpanghawan og pagpanglimpyo sa mga samang, nagbutang usab sila og mga suga sa mga ngit-ngit nga dapit palibot sa mga sementeryo. Gikan dinhi sa dakbayan sa Sugbo, Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Angeli, na ulat mula sa Cebu. Dumako naman tayo sa Sogod Medical Mission ng gobyerno nagpatuloy sa lalawigan ng Southern Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gemma Destriza Narit. Sunod-sunod karon ang mga medical mission diri sa lalawigan sa Southern Leyte, ilabi na diri sa District 2. Kagahapong adlaw lain usab nga medical mission ang natagamtaman sa mga katawhan diri sa lungsod sa Sogod ug sa silingan nga mga dapit nga gipahigayon sa Barangay Zone 1 Gymnasium. Kiniubos sa discretionary fund ni Congressman Kukuyap ug ingon man sa Department of Health, doktor sa Christ the Healer Hospital, mga dentist gikan sa Ormoc ug uban nga tabang kinigikan sa atong gobyerno kang Presidente Bongbong Marcos ug sa tingog party list. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga mikabat ang check-up o consultation sa 206 ka mga tao, kingo sa ngipon kapin sa 200 ka mga pasyente o check-up and consultation sa mga bata nga kapin sa 30. Sa kinatibuk-an 500 ka mga pasyente ang naalagaran kagahapon sa medical mission gikan sa atong gobyerno. Balita gikan diri sa lungsod sa Sogod, kini si Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Gemma mula sa Sogod. At yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, Department of Agriculture, Region 10, nilalayon na mapataas ang pagiging produktibo ng IP community sa pamamagitan ng livestock and poultry training. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Ang Kabuhayan at Kaunlaran para sa mga kababayang katutubo o 4K program sa Department of Agriculture Region 10 nagpahigayon og duha ka adlaw nga livestock and poultry production training sa sitio Kawilihan Dagumbaan, Maramag, Bukidnon. Mukabat ngadto sa 30 ka mga indigenous people o IP ang mipartisipar sa mao nga training. Diin na nakasinto sa livestock and poultry production o pag-atiman sa mga hayop o manok labi na sa pagkaon niini. Sumala ni Gilbert A. Apaap, 4K focal person nga tinguha sa maong ahensya nga mapalambo ang produksyon o madaptar ang mga bag-ong teknolohiya sa pangma. Ang miapil sa training gikan sa Lampasa ka Mindawa Talaandig Community Agri-Farm of Abaca, Bamboo Coffee Planters Association o ang Panalsalan Dagumbaan Talaandig Tribe Association o Baktik Farm. Gikan din sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kukoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy, na ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga. Department of Social Welfare and Development Undersecretary Eduardo Punay pinangunahan ang food redemption ng mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program
sa Lamitan, Basilan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Yakon to Seafood Redemption na inkabasamiento di Department of Social Welfare and Development o DSWD Undersecretary Eduardo Punay na magabinipisyaryo del Walang Gutom Program na Ciudad de Lamitan na probinsya del Basilan Resentamiento. Asigun con Yusek Punay, objeto del programa informan na magabinipisyaryo el importansya del bastante nutrition para LVLD la vida. Ta invita tamen ele na magabinipisyaryo partisipa con ng nutrition education sessions kay parte este del empowerment component del programa. Baho na Walang Gutom Program, el magapamilya ta recibe valor de 300 de peso food credits na di ila electronic benefit transfer o EBT card. Objeto del WGP o Food Stamp Program del Gobyerno, dali ayuda na magapamilya keta eksperyensya hambre por causa na lisod na vida, i-asigura pwede kume el magabeneficiaryo nutrisyon sa komida. Desde akin na siyudad de Zamboanga, estas Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula sa Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news ngayong araw na ito. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Ihatid sa atin ang ating kasama na si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayo muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nangako ang Department of Finance o DOF na patuloy nilang palalakasin ang paghanda at pagtugon ng mga lokal na pamahalaan tuwing may kalamidad. Ginawa ng DOF ang pahayag kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine kung saan mahigit sa 40 probinsya, 73 syudad at 733 munisipalidad ang naapektuhan. Kabilang dito ang Climate Adaptation Initiative sa ilalim ng People's Survival Fund o PSF. Ang PSF ay nilikha sa pamagitan ng Republic Act o RA number 10174 bilang taunang pondo ng mga Local Government Unit o LGU at Accredited Local Community Organizations para ipatupad ang mga Climate Change Adaptation Project. Ayon pa sa kagawaran, patuloy na isusulong ng Bureau of Local Government Finance o BLGF ang mas maraming micro-insurance coverage para sa mga vulnerable sector ng LGUs sa gitna ng kalamidad na dumadating sa bansa. Base sa pinakahuling World Risk Index, ang Pilipinas ang nanatiling most disaster-prone country sa loob ng 16 na taon dahil sa hamon na kinakaharap nito tuwing may bagyo, lindol at tuwing panahon ng tagtuyot. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, positibo ang mga miyembro ng United States ASEAN Business Council o USABC sa mas pinalakas na kapasidad ng Pilipinas bilang investment destination kaya napapansin sa radar ng mga US company. Sa pakikipagpulong ni na Finance Secretary Ralph Recto sa USABC sa Washington DC, ibinida nito ang robust economic outlook at business-friendly reform sa bansa kaya
kaya attractive ito sa foreign investors. Tinugunan din ng kalihim ang ilang concerns ng foreign investors. Aniya, handa na ang ilang sektor para sa pamumuhunan, partikular sa depensa at seguridad. Tinalakay din ng finance chief ang trilateral partnership ng US at Japan na siyang nagpatibay sa posisyon ng bansa bilang pangunahing hub para sa US investors tulad ng sa sektor ng semiconductors, renewable energy, power grids, telecommunications, data centers at cybersecurity. Kabilang naman sa nakaharap ng Philippine delegation ang ilang American companies gaya ng Google, UPS, Procter & Gamble, FedEx, Chevron at iba pa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, muling nanawagan si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa mga kasamahang mambabatas na talakayin at pagtibayin na ang House Bill number 7396 o panukala para sa pagbuo ng isang departamento na tututok sa Artificial Intelligence o AI. Giit ni Barbers, kailangan na ng Pilipinas ng isang multi-agency regulatory body para sa AI upang magamit ito sa pagpapalakas ng kasanayan ng mga Pilipino, pagiging produktibo ng mga negosyo at pagiging competitive ng ekonomiya ng bansa. Punto niya na halos lahat ng bansa sa mundo ay nagsasagawa na ng mga pambansang polisiya o batas sa patuloy na pag-unlad ng kaalaman patungkol sa AI at hindi aniya dapat magpahuli ang mga Pilipino sa pagyakap nito. Paalala pa ni Barbers na sa paglabas ng bagong teknolohiya na AI, tiyak din na may mga tao na gagamitin ito sa kasamaan kaya't kailangan na mapaghandaan ang pagtugon dito. Sa inihain nitong panukala, magtatatag ng isang Artificial Intelligence Development Authority o AIDA na mangunguna sa pagbuo at pagpapatupad ng isang National AI Strategy. Layunin nito na isulong ang research and development sa AI, suportahan ang paglago ng AI-related industries at linangin ang manggagawang Pilipino sa paggamit ng AI. Magsisilbing watchdog o tagapagbantay ang AIDA laban sa mga individual o grupo na gagamitin o gumagamit ng AI para sa krimen at iba pang masamang gawain. Kasama rin dito ang pagbibigay proteksyon sa privacy of data at iba pang personal na impormasyon, gayon din ang pagkakaroon ng ligtas, secured at transparent na AI systems. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa ating balitang pampalakasan. Narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Ipinakita ni Ray Parks Jr. at ng Osaka Evesa ang kanilang lakas laban sa Leavanga Hokkaido sa 2024 to 2025 season ng Japan B-League nitong linggo. Pinagpatuloy ni Ray Parks Jr. ang kanyang magandang performance para sa Osaka kung saan tinalo nila ang Leavanga 91-79 noong Sabado at 90-84 noong Linggo sa mga larong ginanap sa Ukini Arena, Maishama. Ang dating sikat na player ng National University ay nakapagtala ng 27 puntos, 6 na assists, 4 na steals at 2 rebounds sa kanilang unang pagtatagpo, habang sinundan niya ito ng may 19 na puntos, 4 na rebounds, 4 na assists, 2 steals at 1 tapal.
Dahil sa dalawang panalo, umakyat sa 6-3 ang kartada ng koponan para kunin ang ikatlong pwesto sa Western Division, habang ang Livanga na hindi naglaro si Dwight Ramos ay bumagsak sa 2-7, ika-6 na pwesto sa Eastern Division. Hindi naman mapalad itong linggo si Kai Soto at ang Koshigaya Alphas. Kahit nakalikom ng impresibong 18 puntos, 18 rebounds, 4 na tapal at 3 assist, hindi pa rin ito sapat at bigo silang kunin ang panalo laban sa Sendai 89ers 87-78 noong Sabado sa larong ginanap sa Kamei Arena, Sendai. Sa susunod na araw, hindi pa rin maganda ang resulta para sa 7'3" Pinoy Cager at natalo muli sila 73-63. Nalimitahan lamang sa 6 na puntos si Soto, subalit maganda naman ang ipinamalas nito sa depensa kung saan nakakuha ito ng 13 rebounds. Bumagsak ang record ng Alphas sa 1-8, ika-8 sa Eastern Division. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Layunin ng Philippine Olympic Committee o POC na magpadala ng atleta sa bawat sporting event sa susunod na edisyon ng Southeast Asian o SEA Games na gaganapin sa Thailand sa susunod na taon. Sa ngayon, may 581 events ang kabilang sa Thailand SEA Games na sakop ang 50 sports at 3 demonstration sports kasama ang tug of war at ultimate frisbee. Positibo naman ang POC sa kanilang preparasyon para sa biennial event, lalong-lalo na't maganda ang ipinakita nito sa kampanya nila sa Paris Olympics kung saan nakuha ng Pilipinas ang 4 na medalya, kabilang ang makasaysayang 2 gintong medalya ni Carlos Yulo. Sinabi ni POC President Abraham Bambol Tolentino na may sapat na oras para makapaghanda at lumaban ang mga atleta sa Thailand. Optimistiko din si Tolentino na sapat ang mahigit 1 taong preparasyon para sa mga Pilipinong atleta na magpalakas sa layuning makuha muli ang overall championship. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinili ng saktong oras ni outside spiker Sherwin Caritativo para ipakita ang kanyang pinakamagandang laro para sa Savage kung saan pinangunahan niya ang koponan sa isang panalo sa 2024 Spikers Turf Invitational Conference. Pagkatapos na hindi gaanong naglaro sa unang 2 laban ng Spin Doctors, nagbalik si Caritativo noong Miyerkules kung saan malaki ang naiambag nito para gulantangin ang paboritong Signal sa loob ng 5 sets, 19-25, 27-25, 19-25, 25-23 at 15-13 na ginanap sa Inares Sports Arena. Mula sa bench, tumikada ang katutubong Rosales Pangasinan ng 19 na puntos laban sa reigning Open Conference Champions para tulungan ang Savage sa kanilang pinakamagandang panimula sa torneo na may 3-0 record. May kabuang 12 puntos lamang ang naiambag ni Caritativo sa 2 panalo ng Savage sa Martelli Meets at VNS, subalit ang kanyang performance laban sa HD Spikers ay sapat para makuha niya ang Spikers Turf Press Corps Player of the Week para sa linggo ng Oktubre 16 hanggang 27. Naging unanimous choice ang 23 anyos sa lingguhang patimpalak kung saan naungusan nito sina Jude Garcia ng Criss Cross at ang pares ng FEU DN Steel na sina Drix Saavedra at Miko Espartero. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw.
updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito naman si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang Ratsyada ng mga chika. Una sa ating storya, sa pageant fans naging controversial ang naging coronation night ng Miss Grand International 2024 matapos puwersahang alisin ni Miss Grand Myanmar National Director na si Hotu An Liwin ang corona at sash ng pagka-second runner-up ng kanilang kandidata na si Miss Grand Myanmar 2024 Tae Soon Yen. Hindi pa man ito nakakababa ng stage. Ang dahilan, hindi umano tanggap ni Liwin na natalo ang kanilang kandidata o kasi second runner-up lamang itong si Liwin. Makikita sa mga kumalat na video online na sa pilitang tinanggan ni Liwin ang nakaputong na corona sa ulo ni Neyin at inalis naman ang suot-suot nitong sash habang kinarga ito ng isang supporter. Si Neyin naman ay tila walang nagawa sa nangyari at napaiyak na lamang na dulot marahil ng kahihiyang nasaksihan ng lahat. Samantala, inanunsyo kasi ng MGIM management na binawi nila ang corona ng pagka-second runner-up ni Miss Myanmar dahil sa anyay quote-unquote misbehavior nito. At itinanghal na Miss Grand International 2024 ang kandidata mula sa India na si Rachel Gupta habang ang pambato naman ng Pilipinas na si CJ Piazza mula sa Zambales ang first runner-up. Ang kalahok mula sa Myanmar na si Tae Soon Yen ang naging second runner-up. Kasunod si Safi Tuo Kabengele ng France ang nakakuha ng third runner-up. At ang kinatawan ng Brazil naman na si Talita Hartman ang fourth runner-up. At sa isang live social media broadcast ay ipinaliwanag ni Liwin kung bakit hindi niya matanggap na second runner-up lamang ang kanilang pambato. Ayon kay Liwin, sinabi raw sa kanya ni Nawat na nag-alok daw ng salapi ang Indonesia para sa popular vote. At kung gusto rin daw manalo ng award ng Myanmar, ganito rin ang suwestyon ng MGI founder president na kailangan niyang gawin. Pero nanindigan si Liwin na hindi siya bibili ng award para sa kanilang kandidata. Bagkus ay gagawin lamang ang tamang proseso sa pamagitan ng pagboto sa official voting app ng MGI. At sa uli, ang nagwi ng Popular Vote Award ay si Miss Grand Indonesia na si Nova Liana. Dahil sa resulta ng pageant, siya na mismo ang nagbaklas ng corona at sash dahilan upang mapahiya ang kandidata mula sa Myanmar. At samantala sa kanyang isinagawang live ay sinabi mismo ni Miss Myanmar na ibabalik niya ang corona sa MGI management. Anya, pakiramdam daw niya ay ninakaw sa kanya ang dalawang special awards para sa kanya na sa tingin niya ay deserve niya. At pakiramdam daw niya ay nadaya siya sa National Costume at Country Power of the Year Awards at nasaktan daw siya ng si Miss Grand Thailand Malin Charaanan ang pinangarangalang bilang Country Power of the Year Award. At sinasabi rin niyang siya ang nakakuha ng pinakamataas na fan votes sa National Costume category, subalit hindi siya nakakuha ng nasabing parangal.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, nag-hard launch o ipinakilala na ang relasyon ni ng professional basketball player na si Kiefer Ravena at ang beauty queen na si Diana Mackey. Mismong si Diana ang nag-anunsyo sa social media na sila ay in a relationship na. Ibinahagi ng dati ring Pinoy Big Brother housemate sa kanyang Instagram page ang mga sweet photos nila ni Kiefer kasabay ng pagbati sa ika-31 kaarawan ng binata. Ayon kay Diana, sabi niya, quote-unquote, best plot twist ng 2024 ang pagdating ni Kiefer sa kanyang buhay. Sa iba ni Diana, mas lalo pa raw siyang na-in-love sa basketball star dahil sa pagiging maalalahanin nito bukod pa sa kabaitan at pagiging porsigido sa lahat ng bagay. At hiling ng dalaga, mas lalo pa silang i-bless o mas lalo pang i-bless ang relasyon nila ni Kiefer at magtagal pa sila. At nagpasalamat si Kiefer sa kanyang nobya sa comment section ng post ni Diana. At Hulyo ng taong ito nang sila ay mapag-usapan online dahil nakita silang magkasama sa Siargao. At kung maalala natin, naging magkarelasyon sina Kiefer at ang professional volleyball player, ang phenomenal star na si Eliza Valdez. Pero nagkahiwalay din sila noong Mayo ng taong 2022. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli nating chika for today, kwentong katatakutan naman tayo sa huling bahagi ng ating segmento dahil malapit naman na ang undas. Ibinahagi kasi ng aktres na si Ren Escanio na nakakaramdam siya ng iba't ibang elemento at ligaw na mga kaluluwa sa kanyang paligid kahit wala raw siyang third eye. Isa raw sa mga hindi niya malilimutang karanasan pagdating sa katatakutan ay nang mag-shooting sila sa isang eskwelahan para sa horror movie na Marita. Kwento ni Ren, may nagparamdam daw sa kanya sa lumang school na naging location ng kanilang pelikula. Hindi naman raw matatakutin normally ang actress, ngunit kapag pumasok na ito sa isang lugar o sa isang area, mararamdaman na niya kung meron. Pagbabahagi ni Ren, quote-unquote, makikita ko rin kapag sobrang mabigat siya pero hindi ko nakikita. Habang kinukunan daw ang isa nilang eksena sa teatro ng eskwelahang pinagsushootingan nila, muli daw siyang nakaramdam ng kakaibang presence. Kwento niya, quote-unquote, nasa loob sila ng theater kung saan nagsushooting tapos nasa taas ng parte tapos walang ilaw sa ibaba tapos walang ilaw din sa taas. Sabi pa niya, camera light lang ang kanilang gamit at yung ilaw nanggagaling lang sa mga bukas na pinto. At kalmado lang ito dahil hindi raw ito matatakutin. Pero biglang nakakaramdam itong si Ren kapag siya ay tumitingin sa ibaba dahil tila may dumadaan na elemento na naka-white. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Okay, maraming salamat kay JT sa kay Mama Jerry.
Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Naison, Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer ngayong araw na ito kay Jerome Toledo. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating segmento para sa ating balitang negosyo kay Stephanie Vicente, sa balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas ngayon, ako pong muli si Ven Lones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.